At lapis at papel ay importante dahil sasabihin mo, na, hindi, maaalala ko naman yan sa isip ko, sa utak ko. Maaalala ko yan. Kaya ko tandaan. Sa buong 24 hours ng araw mo, ilang beses ka nag-iisip? Ang dami mong iniisip. Nasa harap ka ng cellphone mo, nag-iisip ka ng mga Facebook. May papasok na reel sa ano mo, pasok sa utak mo. Punta ka sa Kiko, pamamalengke ka, pasok sa utak mo. Tapos sabihin mo, maaalala mo, kaya ka magkailangan ng ballpen at papel o lapis at papel para maisusulat mo yung mga maririnig mong salita ng Diyos na alam mong applicable sa buhay mo na makakatulong sa iyo. Hindi mo makakalimutan, maino-notes mo yan. Kaya importante ang lapis at papel or ballpen. Kung sa cellphone, pwede rin magsulat doon, mag-download kayo ng notepad o ganyan. So, pag may importanteng bagay tayo, di ba, ang ginagawa natin, sinusulat natin sa eskwela, sa trabaho, sa bahay, di ba? Ano yung mga importanteng sinusulat natin para huwag makalimutan? Utang, di ba? Bayarin, di ba? Importante yan, kaya sinusulat eh. Ganun din ang salita ng Diyos. Pag nakinig ka ng salita ng Diyos, kailangan ay iyong sinusulat dahil importante ang salita ng Diyos. Hallelujah. Okay? Handa na po ba kayo at handa na ka na ba makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Sige. Nais ko po at nais ng Diyos na talakayin ang paksa o subject na ito. Ito po ang subject of faith or pananampalataya. Nung ako po ay naging born again Christian at back lamang sa gawain, ang paksang faith or pananampalataya, dyan talaga ako na-fascinate. Kumbaga parang, siguro hindi ako makatulog para lang alamin ano ba yan, ano ba yun, ano ba yung faith, ano ba yung pananampalataya. Kasi bago ako dun eh. Pero nung nalaman ko na yung faith, nalaman ko na yung pananampalataya, sometimes what happened, hindi na tayo na-excite sa paksa ng faith. Pero bilang isang pastor, kahit paulit-ulit na namin itong naririnig, paulit-ulit na namin itong nasasabi, o paulit-ulit na sinasabi, dapat hindi tayo manginawa. Huwag tayong magsawa. Kasi may mga ibang taong bago sa bagay na ito. At kailangan nilang maunawaan. At kung ikaw naman ay nakakaunawa na, kailangan mo ma-refresh sa paksang pananampalataya. Amen?